Kulong, hindi ko ba ako dyan. Huwag ka mo. Sabulin ko? Sorry ah. Reaction. Camera po. Paano nga ba? Kapag sa mukha nito. Ay akma. Ay mali. Paano nga ba bumoto? Paano ba ang matalinong pagboto? Kanino ba dapat nagtatanong? Paano pag sinuhulan ako? Tatanggapin ko ba? Sino nga ba ang dapat piliin? Paano nga ba pumili ng tamang kandidato? Camera po. Paano malalaman kung karapat dapat ba siyang iboto? Pag-aralan niyo muna ang inyong mga kandidato. Alamin niyo kung ang kanilang trabaho at mga kaalaman sa buhay ay sapat na at takda sa kanilang posisyon na gusto takbuhan. Sa panahon ngayon, madali nating malaman ang mga background at katangian nila sa pamamagitan lamang ng pagsasearch sa internet, pagbabasa ng mga articles, at panonood sa media. Mahalagang alam natin ang kanilang katangian sa buhay at ang kanilang mga kaalaman. Hindi lang dapat tayo natin kung sino kanilang kapamilya at dahil sikat lamang sila. Isiping mabuti ang mga napuputo ang kandidato. Maaaring magtanong sa iyong mga kaibigan, katrabaho o maging kapitbahay, lalo na sa mga interesado sa politika, tulad ng mga propesor, nagtatrabaho sa gobyerno o kahit mga mamamayang may pakialam sa bayan. Pwede ikagulat mo pa ang kanilang mga opinyon at impormasyon na nalalaman na maaari makatulong sa iyong tamang pagboto. Uli, pinaka-importante pa rin ang pakikipag-diskusyon para mas maging sigurado sa pagpili ng tamang kandidato. Kung meron mang magbibigay sa inyo ng pera para iboto ang isang kandidato, nasa sa inyo na yun kung tatanggapin nyo ba o hindi. Pag nalaman mo na nanggaling ito sa kandidatong iyong napusuhan, maaari nyo na itong maging basihan o batayan kung karapat-dapat nyo pa siyang iboto. Huwag tayo magtiwala sa mga kandidatong nanunungol dahil hindi nila alam ang totoong kahulugan at diwan ng mga bagay na pinapangako nila. Minsan, may mga kandidatong dinadaan lang tayo sa plataforma. Pero yung plataformang yon ay isang bahagi na lang ng kultura natin na sana. Sana ganito, sana ganon, at sana ganyan. Dapat hindi lang ito isang plataforma. Dapat ginagawa nila itong makatotohanan. Piliin natin ang kandidatong may pagmamalasakit at pagmamahal sa bayan. Piliin natin ang kandidatong inuuna ang kapakanan ng nakararami at hindi ang pansarili lang na kapakanan. Dahil doon, makasisiguro tayo na magkakaroon tayo ng maayos at magandang kinabukasan. Huwag kayong padadala sa survey polls at popularidad ng mga kandidato. Hindi ibig sabihin na dahil sikat ang isang tao, karapat-dapat na siyang iboto. At sa araw ng eleksyon, isulat na agad ang kandidatong iboboto. At kung sa tingin mo wala sa mga kandidatong pagpipilian ay karapat-dapat, patlangan na lamang ang posisyon na iyon. Hindi ka obligado na mamili sa lesser evil. Sa pagpili ng senador, hindi ka rin obligadong pumili ng 12 kandidato. Sulat lamang ang mga kandidatong karapat-dapat. Mas mabuti ng libanan nito kaysa pumili ng mali at magsisi sa huli. Boto mo! Boses mo! Walang hanggang na pagpili, libre lang mangarap, managinip ka.